Sampung mga bibihira at misteryosong mga barya. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa panahon ngayon, ang barya ay hindi na gaanong mahalaga dahil sa sobrang taas ng mga bilihin. Pero alam mo rin ba na mahalaga ang barya dahil hindi ka makakabuo ng 100 pesos kung wala kang barya tulad ng piso? Ang barya ay mahalaga rin lalo na noong unang panahon dahil ito ang nagsisilbing paraan upang makabili sila ng mga mahahalagang produkto para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At ang mga barya ay bibihira lamang kung kaya't napakalaki ng halaga nito. Ngunit ano-ano kaya ang mga hitsura ng mga baryang ito na sinasabing bibihira lamang? Nagagamit pa ba ito sa kasalukuyan? At sa video ngang ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga bibihira at misteryosong mga barya. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, ang 1933 Double Eagle. Ang 1933 Double Eagle ay isang hindi pangkaraniwan ngunit isang mahalagang barya na gawa sa ginto mula sa United States. Ang kasaysayan nito ay konektado sa Great Depression at sa mga patakaran ni President Franklin D. Roosevelt. Noong 1933 ay ipinag-utos ni Roosevelt na alisin ang gold standard at ipinagbawal ang lihim na pag-aari ng mga gold coins, gold bars at gold certificates bilang bahagi ng kanyang plano upang muling ayusin ang ekonomiya. Dahil dito, ang mga gold coins na ginawa noong taon na iyon ay kinailangang ibalik sa gobyerno at ito ay kinailangang tunawin. Bukod dito, ang Double Eagle na nagkakahalaga ng $20 ay idinisenyo ni Augustus St. Gaudens at unang inilabas noong 1907. Ang disenyo nito ay itinuturing na isa sa pinakamagandang disenyo ng barya sa kasaysayan ng United States. Sa harap ng barya ay makikita si Lady Liberty na may hawak na torch at isang olive branch na sumisimbolo ng kalayaan at kapayapaan. Ngunit sa likod na bahagi naman nito ay makikita ang isang eagle na lumilipad sa ibabaw ng rising sun. Subalit, kahit na iniutos ni Roosevelt na tunawin ang mga gold coins ay nakagawa pa rin ang United States Mint ng humigit kumulang 445,500 Double Eagles noong 1933. Ngunit lahat ng mga ito ay kinailangang tunawin maliban sa 2 barya na ipinadala sa Smithsonian Institution para sa exhibition at upang pangalagaan. Pero may ilan ding mga barya na nakalabas mula sa mint sa hindi malinaw na paraan na naging dahilan kung bakit may ilang 1933 Double Eagles ang nasa private collection. Isang kilalang kaso ay nagsasaad na ang barya ay napunta kay Israel Sweet na isang jeweler mula sa Philadelphia. Ang mga baryang ito ay nahanap ng Secret Service at karamihan ay nabawi ngunit may ilan pang naiwan sa circulation. At noong 1944 ay isang Double Eagle ang lumitaw sa isang auction sa Cairo, Egypt. At ito ay nabili ng hari ng Egypt na si Farouk. Subalit pagkatapos ng kanyang pagbagsak sa kapangyarihan, ang barya ay muling lumitaw sa market noong 1996 na naging dahilan ng legal na labanan sa pagitan ng gobyerno ng United States at ng mga nagmamay-ari nito. Number 2, 1804 Silver Dollar. Ang 1804 Silver Dollar na tinatawag ding King of Coins of America ay isang napakabihira at mahalagang barya sa kasaysayan ng United States. Ngunit kahit may nakalagay na petsang 1804 ay hindi talaga ito ginawa noong 1804. Dahil ginawa ito sa iba't ibang taon noong 1800s bilang bahagi ng mga special political gift para sa mga foreign officials. At noong 1834 ay iniutos ni President Andrew Jackson na gumawa ng mga set ng barya bilang regalo sa mga foreign officials na bibisita sa United States. Kinailangan din nilang isama ang silver dollars sa mga set na ito. Ngunit napag-alaman na walang silver dollars na ginawa noong 1804. Kung kaya't gumawa sila ng mga bagong barya na may petsang 1804 para makumpleto ang mga set. Ang mga baryang ito ay tinatawag na originals o Class 1 na 1804 silver dollars. At 8 sa mga ito ang ginawa at ilan ay ibinigay sa mga dignitary tulad ng Sultan of Muscat at King of Siam. Ang Class 1 na 1804 silver dollars ay may timbang na 26.96 grams at 90% silver na katulad ng ibang silver dollars noong panahong iyon. Ang disenyo naman ng barya ay may image ni Lady Liberty sa harapang bahagi at isang eagle naman sa likurang bahagi. At dahil sa kanilang bihira at mataas na halaga,
Ang mga Class 1 na 1804 silver dollars ay itinuturing bilang isa sa pinakamahalagang barya sa mundo ng coin collection. Samantala, sa mga sumunod na dekada ay may iba pang edisyon ng 1804 silver dollar na ginawa at ito ay tinatawag na Class 2 at Class 3. Ang Class 2 na mga barya ay ginawa noong 1858 at may mas mababang quality kumpara sa Class 1. Ang Class 3 naman ay ginawa sa pagitan ng 1858 at 1860. Ang mga Class 2 at Class 3 ay hindi karaniwang kabilang sa mga original na gift sets at may iba't ibang pinagmulan at kasaysayan. Gayun din, ang halaga ng 1804 silver dollar ay sobrang taas sa market ng mga collectors. Ang ilan sa mga Class 1 na 1804 silver dollars ay naibenta sa mga auction ng higit sa $4 million. Number 3. Brasher Doubloon. Ang Brasher Doubloon ay isa sa mga pinakabihirang barya sa kasaysayan ng United States. Ginawa ito ni Ephraim Brasher na isang kilalang goldsmith mula sa New York City noong 1787. Ang barya na ito ay may bigat na 26.66 grams of gold at may diameter na 27 millimeters. Bukod dito, ang disenyo naman ng Brasher Doubloon ay kakaiba. Sa isang bahagi ng barya ay makikita ang simbolo ng estado ng New York na mayroong bundok at rising sun at nakasulat ang pangalan ni Brasher na E. Brasher. At sa kabilang bahagi naman ay mayroong eagle na may hawak na shield, mga olive branches at mga pana. Nakapalibot sa eagle ang salitang Unum e Pluribus na nangangahulugang isa mula sa marami at ito rin ay isang kilalang motto ng United States. Ang detalye at quality ng barya ay nagpapakita ng galing ni Brasher sa paggawa ng ginto. Samantala, ang Brasher Doubloon ay mahalaga hindi lamang dahil sa ginto na ginamit dito kundi pati na rin sa kasaysayan nito. Noong panahon na ginawa ito ay nagsisimula pa lang ang United States bilang isang bagong bansa. Ang barya na ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng bansa para sa sariling sistema ng pera. Ang paggawa ng Brasher Doubloon ay isang hakbang para magkaroon ng uniform system ng pera sa bansa. Sa ngayon, ang Brasher Doubloon ay isa sa mga pinakamahalagang barya sa buong mundo. Ang ilang version nito ay naibenta sa halagang millions of dollars sa mga auction. Halimbawa, noong 2011 ay isang Brasher Doubloon ang naibenta sa halagang $7.4 million. Patuloy namang hinahangaan ng mga numismatist at mga collectors ang barya na ito dahil sa pambihirang quality, kasaysayan at kahalagahan nito. Bukod sa material na kahalagahan, ang Brasher Doubloon ay mahalaga din sa kultura at kasaysayan. Number 4. Ang 2007 $1 million Canadian dollars coin. Ang 2007 $1 million Canadian dollars coin ng Canada na tinatawag ding Big Maple Leaf ay isa sa pinakamalaking barya sa buong mundo. Inilabas ito ng Royal Canadian Mint noong 2007 bilang pagdiriwang sa kanilang 30th anniversary ng 1 ounce gold maple leaf na barya. Ang halaga nito ay $1 million Canadian dollars. Pero mas mahal ito dahil sa material na ginamit dito at dahil kakaunti lang din ang ginawa. Ang barya ay gawa sa pure gold na may timbang na 100 kilograms. Ang pure gold nito ay 99.999% na nagpapakita ng ganda ng pagkakagawa ng Royal Canadian Mint. Ang barya ay may diameter na 53 centimeters at ang kapal naman nito ay 3 centimeters kung kaya't napakalaki at napakabigat nito. Maliban pa rito, ang disenyo naman ng Big Maple Leaf ay may larawan ng maple leaf sa isang bahagi na simbolo ng Canada. At sa kabila naman nito ay makikita ang image ni Queen Elizabeth II na ginawa ni Susanna Blunt. Ang mga detalyadong disenyo ay nagpapakita ng galing sa paggawa ng barya. Ngunit limitado lamang sa 6 na piraso ang ginawa ng Royal Canadian Mint kung kaya't bihira lamang ito. At ang isa sa mga baryang ito ay nasa Royal Canadian Mint at ipinapakita sa kanilang museum sa Ottawa. Habang ang iba pang mga piraso ay nabenta sa mga private collectors at museum sa iba't ibang bansa. Ang pagiging bihira at ganda ng pagkakagawa nito ay nagdudulot ng pagtaas ng halaga at interes nito para sa mga collectors at mga negosyante. Subalit, noong 2017 ay isang kopya ng Big Maple Leaf ang nanakaw mula sa Bode Museum sa Berlin, Germany. Ang pagnanakaw na ito ay naging isang malaking balita dahil sa halaga ng barya at sa komplikadong paraan ng pagnanakaw. At hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ang ninakaw na barya.
Number 5, 1,000 mohur. Ang 1,000 mohur ay isang mahalagang gold coin sa kasaysayan ng India. Ito ay ginawa noong panahon ng Mughal Empire, lalo na sa pamumuno ni Emperor Jahangir. Ang mohur ay mula sa Persian na nangangahulugang selyo at ginagamit ito para sa mataas na halaga ng gold coin noong panahon ng Mughal. Ang disenyo ng 1,000 mohur ay maganda at detalyado. Sa isang bahagi ng barya ay makikita si Emperor Jahangir na nakaupo sa trono at suot ang expensive na damit at korona. Ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan bilang pinuno. Sa paligid naman ng kanyang image ay may mga inscriptions na nagbibigay pugay sa kanyang mga nagawa at maging sa kanyang pamumuno. At sa kabilang bahagi din ng barya ay makikita ang isang kalapati na may hawak na olive branch. Ang kalapati ay simbolo ng kapayapaan at kasaganaan na kung saan ay ito ang mga hangarin ni Emperor Jahangir para sa kanyang kaharian. Ang paligid ng image na ito ay mayroon ding mga inscriptions na nagpapahayag ng pag-asa at kapayapaan. Kaugnay pa nito, ang paggawa ng 1,000 mohur ay isang komplikadong proseso dahil kailangan dito ng mataas na kasanayan sa pagproseso ng ginto at pag-ukit ng detalyadong disenyo. Gayun din, ang barya ay gawa sa pure gold kung kaya't mataas ang halaga nito. At ang timbang ng isang 1,000 mohur ay nasa pagitan ng 11.5 hanggang 12 grams. Sa kabilang banda, ang 1,000 mohur ay hindi lamang isang barya kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng India. Ipinapakita nito ang kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa noong panahon ng Mughal Empire. Ang barya ay naging simbolo ng yaman at kapangyarihan. At ang pagkakaroon nito ay tanda ng mataas na posisyon sa lipunan. Sa kasalukuyan, ang 1,000 mohur ay isang bihira at mahalagang collection para sa mga nag-iipon ng barya at sa mga collectors ng mga lumang bagay. Ang mga natitirang piraso ng barya na ito ay kadalasang matatagpuan sa mga private collections o sa mga museums. Bukod sa pagiging isang mahalagang collection, ang 1,000 mohur ay nagbibigay rin ng mahalagang impormasyon sa mga researchers at sa mga estudyante na nag-aaral tungkol sa history. Dahil ang pag-aaral ng baryang ito ay nagbibigay ng kaalaman hinggil sa ekonomiya, politika at kultura ng Mughal Empire. Number 6, Atocha Shipwreck Coin. Ang Atocha Shipwreck Coin ay nanggaling sa isang kilalang lumubog na barko sa kasaysayan. Ang Nuestra Señora de Atocha na isang galleon ship ng Spain ay lumubog noong September 6, 1622 malapit sa coastline ng Florida Keys dahil sa isang malakas na bagyo. Ang barkong ito ay nagdala ng maraming yaman mula sa mga colony ng Spain sa Amerika papunta sa Spain at kabilang na dito ang ginto, silver at iba pang expensive metals. Ang Nuestra Señora de Atocha ay naglalaman ng higit sa 40 tons ng silver, 27 tons ng mga silver coins, halos 125 na gold bars at discs, mga emerald mula sa Colombia at iba't ibang mamahaling alahas at mga bagay. At noong lumubog ang barko ay karamihan sa mga crew members at pasahero nito ay namatay. At kahit sinubukan ng mga autoridad ng Spain na bawiin ang mga kayamanan mula sa lumubog na barko, ay hindi sila nagtagumpay dahil sa sobrang lalim at mga panganib sa ilalim ng tubig. Subalit, pagkatapos ng mahigit 300 years ay natagpuan ang Atocha Wreck Site. Dahil noong 1985 ay isang grupo na pinamumunuan ni Mel Fisher na isang treasure hunter ang nakatuklas sa pangunahing bahagi ng wreck site. Nakadiskubre sila ng mga kayamanan na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $450 million. Ang mga coin na natagpuan mula sa Atocha na tinatawag na Atocha Shipwreck Coins ay naging simbolo ng yaman at kasaysayan ng galleon trade. Maliban pa rito, ang Atocha Shipwreck Coins naman ay kilala sa kanilang quality at pagkakagawa. Ang mga coin ay gawa sa silver at gold at mayroong iba't ibang sukat at halaga. Ang mga coin ay may mga simbolo tulad ng Cross of Burgundy na sumisimbolo sa kapangyarihan ng Spain at may mga inscriptions din na nagpapakita ng taon ng paggawa at iba pang mga detalye tungkol dito. Magkakaiba rin ang laki at timbang ng mga coin mula sa maliliit na coins hanggang sa mas malalaking piraso. Samantala, ang mga coin mula sa Atocha ay mahalaga hindi lamang dahil sa kanilang kahalagahan pagdating sa metal, kundi pati na rin sa kanilang kahalagahan sa kasaysayan at maging sa archaeology.
Ang mga coin ay nagbibigay din ng mahalagang impormasyon tungkol sa ekonomiya ng Spanish Empire sa New World at ang palitan ng produkto sa pagitan ng Europe at ng mga colony nito. Number 7, 1937 Edward VIII Gold Sovereign. Ang 1937 Edward VIII Gold Sovereign ay isang bihira at mahalagang barya. Ipinangalan ito kay King Edward VIII ng United Kingdom. Naging hari si Edward VIII noong January 20, 1936, pagkatapos mamatay ang kanyang ama na si King George V. Ngunit bago siya tuluyang maging hari, ay nagdesisyon siyang magbitiw sa trono upang pakasalan ang American divorcee na si Wallis Simpson. Ngunit hindi ito tinanggap ng gobyerno at simbahan ng Britain. Ang pagbibitiw niya noong December 11, 1936 ay isang malaking kaganapan sa kasaysayan ng Britain. Dahil dito, ang mga barya na may image niya ay naging napakabihira dahil hindi sila naipamahagi sa publiko. Samantala, ang 1937 Edward VIII Gold Sovereign ay bahagi sana ng isang mas malaking collection ng mga barya na ilalabas para sa kanyang coronation. Ang disenyo ng barya ay naiiba dahil ipinapakita nito si Edward VIII na nakaharap sa kaliwa na dapat ay sa kanan. Ito ay dahil nagdesisyon si Edward VIII na sundin ang tradisyon ng kanyang ama na nakaharap sa kaliwa. Sa harapan ng barya ay makikita ang profile ni Edward VIII na may inscription na Edward VS VIII DGBR OMN Rex FDINDIMP na nangangahulugang Edward VIII sa biyaya ng Diyos, hari ng lahat ng Briton, tagapagtanggol ng pananampalataya, Emperor ng India. Ngunit sa likod naman ng barya ay makikita ang tradisyonal na disenyo ng St. George at ang dragon na gawa ni Benedetto Pistrucci. Subalit, dahil sa pagbitiw ni Edward VIII bago pa man naipamahagi ang mga barya ay sobrang kaunti lamang ang naisagawa. Ang 1937 Edward VIII Gold Sovereign ay isa pa naman sana sa mga pinakahinahangad na barya ng mga collectors dahil sa pagiging bihira nito at dahil din sa kasaysayan nito. Ayon sa mga report ay mayroon lamang 3 kilalang halimbawa ng barya na ito sa buong mundo. Dahil dito ay napakataas ng halaga ng mga ito sa market. Kaugnay nito, isa sa mga kilalang barya na ito ay naibenta sa isang auction noong 2020 sa halagang humigit kumulang £1 million. Ipinapakita nito ang halaga at interes ng mga collectors sa ganitong uri ng barya. Number 8, Lydian Lion. Ang Lydian Lion ay isa sa mga pinakaunang barya sa kasaysayan ng mundo. Gawa ito mula sa Ancient Lydia, isang rehiyon sa Western Anatolia noong 7th century BCE. Ginawa ito sa panahon ni King Alyattes at ng kanyang anak na si Croesus na nagpatuloy sa paggamit ng mga gold at silver coins. Ang disenyo ng Lydian Lion ay simple lamang ngunit mahalaga. Sa harapang bahagi ng barya ay may ukit ng isang lion na nakabukas ang bibig na simbolo ng kapangyarihan at lakas. Sa likod naman nito ay makikita ang simpleng pattern ng mga linya o mga quadrilateral. Ang image ng lion ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng Lydia at ang ugnayan sa kanilang mga Diyos at kultura. Bukod dito, ang material naman na ginamit sa paggawa ng mga Lydian lion ay electrum. Ito ay isang natural alloys ng gold at silver. Ang electrum ay may iba't ibang proportion ng gold at silver at minsan ay mayroong kaunting copper. Ang mga barya ay karaniwang may timbang na 4.7 hanggang 5.2 grams. Samantala, ang paggawa ng mga baryang ito ay makabago sa kanilang panahon. Nagsisimula ito sa paglikha ng isang metal disc na tinatawag na planche. Inilalagay ang planche sa pagitan ng 2 metal mold at pagkatapos ay pinupukpok upang maipinta ang disenyo sa harap at likod ng barya. Ang mga ukit sa mold ay maingat na ginawa upang matiyak ang detalyadong disenyo ng lion image. Sa kabila nito ay malaki naman ang papel ng mga Lydian lion sa ekonomiya at trading process noong unang panahon. Dahil sa ilalim ng pamumuno ni Croesus ay naging mahalagang sentro ng trade at ekonomiya ang Lydia. Ang mga barya ay nagbigay daan sa mas mabilis at mas madaling palitan ng mga produkto na nagdulot ng pag-unlad ng ekonomiya. Nagdulot din ang mga barya ng bagong paraan ng pagtitipid at pag-iipon ng yaman. Gayon din, umabot ang impluensya ng mga Lydian lion sa iba pang bahagi ng ancient world.
Mabilis na kumalat ang konsepto ng paggamit ng barya bilang pera sa iba pang mga kaharian at empire tulad ng Greece at Persia. Ang mga ancient Greeks halimbawa ay nagsimulang gumamit ng kanilang sariling mga silver coins na may mga disenyo na nagpapakita ng kanilang mga Diyos at bayani. Malaki naman ang kahalagahan ng Lydian Lion sa kasaysayan ng pera at ekonomiya. Number 9. EID Mar Denarius. Ang EID Mar Denarius ay isa sa mga pinakakilalang barya sa kasaysayan ng Ancient Rome. Ang ibig sabihin ng EID Mar ay Ides of March, na tumutukoy sa March 15, 44 BCE. Sa araw na ito ay pinatay si Julius Caesar. At ang barya na ito ay ipinagawa ni Marcus Junius Brutus na isa sa mga nanguna sa pagpatay kay Caesar. Ang denarius ay isang uri ng silver coin na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na transaction sa ancient Rome. Sa harap ng EID Mar Denarius ay makikita ang mukha ni Marcus Junius Brutus. Siya ang isa sa mga namuno sa pagpatay kay Caesar at itinuturing niya ang kanyang sarili bilang tagapagligtas ng Roman Republic mula sa pagiging dictator ni Caesar. Ang kanyang image sa barya ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na ibalik ang kalayaan sa Rome. Nagsusuot rin siya ng laurel crown na simbolo ng tagumpay at karangalan. Subalit, mas kilala ang likurang bahagi ng barya. Dito ay makikita ang dalawang dagger na sumisimbolo sa pagpatay kay Julius Caesar at isang Phrygian cap sa pagitan ng mga ito. Ang Phrygian cap ay simbolo ng kalayaan mula sa pagkaalipin na nagpapakita ng layunin ni Brutus at ng mga iba pang kasabwat na ibalik ang kalayaan sa republika nito. Sa itaas naman ng mga larawan ay nakaukit ang inscription na EID Mar na nagpapaalala sa mga tao tungkol sa makasaysayang pangyayari ng Ides of March. Samantala, ang EID Mar Denarius ay mahalaga hindi lamang dahil sa makasaysayang konteksto nito, kundi pati na rin sa kasaysayan bilang isang barya. Ang pagpapakalat ng barya na ito ay isang paraan ng propaganda na ginamit ni Brutus upang ipakita ang kanyang papel sa pagbagsak ni Caesar at upang ipakita ang kanyang mga advocacies para sa Rome. Ang barya ay naging simbolo rin ng kanyang pangako na ibalik ang kalayaan at democratic process sa bansa. Maliban pa rito, ang barya na ito ay bihira lang ding matagpuan sa ngayon at hinahanap-hanap ng mga collectors at historian. Ang mga natitirang EID Mar Denarius ay karaniwang matatagpuan sa mga museums o private collections at sobrang mahal ng mga ito sa market ng ancient coins. At noon ngang 2020 ay isang kopya ng barya na ito ang nabenta sa isang auction sa halagang halos $4 million na nagpapakita ng patuloy na interes at halaga ng barya na ito pagdating sa kasaysayan. Number 10. Pine Tree Shilling. Ang Pine Tree Shilling ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Amerika, lalo na noong panahon ng colony. Unang ginawa ang mga baryang ito noong 1652 sa Massachusetts Bay Colony. Nais ng colony na gumawa ng sariling pera para palakasin ang kanilang ekonomiya at solusyonan ang kakulangan sa barya na nanggagaling sa England. Noong panahong iyon ay hirap ang ekonomiya ng colony dahil sa kakulangan ng metal coins para sa kanilang trade. Ang mga negosyante at merchant ay nahihirapan sa mga transaction dahil sa limitadong pera. At kahit bawal sa mga colony ang gumawa ng sariling pera ayon sa batas ng England, ay napagdesisyonan ng mga colony leader na gumawa ng barya upang mapanatiling buhay ang kanilang ekonomiya. Kaugnay din nito, ang Pine Tree Shilling ay may larawan ng isang pine tree at ang mga salitang Massachusetts at New England kasama ang petsang 1652 sa kabilang bahagi. Gayun din, hindi rin nagbabago ang petsa sa mga barya kahit sa mga sumunod na taon ng paggawa upang ipakita na ang paggawa ng mga barya ay naganap sa ilalim ng original permission kahit na nagpatuloy ito ng higit sa isang dekada. Ito naman ay isang paraan para maiwasan ang paglabag sa batas ng England. Samantala, ginawa ang Pine Tree Shilling sa isang mint sa Boston na tinatawag na Hull Mint na ipinangalan kay John Hull na siyang tagapangasiwa ng mint. Kasama ang kanyang business partner na si Robert Sanderson, si Hull ay responsable sa paggawa ng mga barya at sa pagtitiyak na tama ang timbang at halaga ng mga ito. At dahil sa kanilang pagsisikap ay naging matagumpay ang produksyon ng mga baryang ito, na naging pangunahing pera sa colony at ginamit din sa palitan ng mga produkto sa ibang mga colony at bansa.
Bukod dito, ang pine tree shilling ay hindi lamang isang mahalagang bagay sa ekonomiya, kundi isa ring simbolo ng kalayaan at pagsasarili ng Massachusetts Bay Colony. Sa paggawa ng kanilang sariling pera ay ipinakita ng colony ang kanilang kakayahan na pamahalaan ang kanilang mga sarili at lumaban sa mga restrictions ng England. Ang mga baryang ito ay naging simbolo ng pagsisikap at ng innovation sa gitna ng mga hamon.